Okay, magandang umaga po, SK Gonzales ng Barangay. Yes sir, San Isidro Isabel. Sir, kumusta na po? Simula nung manalo po kayo, ano na po yung mga ongoing at saka yung activities po na ginaganap natin ngayon sa barangay? Sa ngayon po, simula po nung naupo po tayo, tuloy-tuloy po ang programa po natin na kung saan yung programa po natin lagi pa rin pong nakaangkla sa Annual Barangay Youth Investment Plan or program po natin. And noon pong naupo po kami, noong December, marami na po kaming naging activity na include mula sports hanggang sa pag-gather for the religious activities na gather natin. And ngayon, isa sa tinatapos naming proyekto ngayon ay ang vermicomposting facility ng Sangguniang Kabataan na nakaangkla naman siya sa 10 centers of participation na sa part ng agriculture. Ngayon po, noon pong eleksyon, dumalo po kasi ang MASI, Ministers Association of San Isidro, na kung saan isa po sa tinakil nila ay ano ang magagawa ng SK para sa agriculture o sa production ng organic fertilizer. Kaya yun po ang nakita natin na at binanggit ko noong campaign period na pag ako ay naupo, magtatayo tayo ng vermicomposting facility na sa darating na July ay magkaroon ng inauguration. Ongoing po ang project po natin dyan na invite po natin lahat ng mga kabataan na inline sa agriculture. Para sa ganun, hindi na tayo nagpipilit sa mga kabataan na piliin nila ang farming, kundi sila mismo pipili sa farming. Yan ang isa sa nakikita po natin. And this June po, magkakaroon po tayo ng Pride Month celebration na kung saan makita sana natin ang respeto mula sa tao na magkaroon na tayo ng gender equality. Kaya yan po ang isa sa inaabangan po ng mga tao ang celebration po natin sa June 29. And sa whole month po ng June, ang programa po natin patungkol po sa Pride Month celebration by June 22, magkakaroon po tayo ng pampering day. Free haircut, free hair spa, free hair color para sa mga kababayan natin. Kasama natin ang mga LGBT na marunong mag-service. Na kung saan makita ng community na ang part pala, ang miyembro pala ng LGBT ay mayroong malaking bagay, malaking maitutulong sa community. Kaya sinali natin sila sa program natin para ma-acknowledge ang kakayanan at talent nila. And by June 29, marami tayong makakasama na mga personalidad sa programa po natin na pinaghandaan po namin. Hanggang ngayon, naghahanda pa rin po kami. Nabanggit po niyo itong programa na gaganapin sa June 29. SK, ano po ba yung pinaka-highlights nitong programang ito na mabibigyan? Doon po tayo sa sentro at tutuon. Ang highlight po talaga ng programa natin ay maipakita sa mga tao na ang mga candidates ay may angking ganda, may angking talino. And during the event po, magkakaroon po tayo ng pride talk. Ngayon po, iniisip ko po noon, paano tayo magkakaroon ng seminar o symposium para sa mga LGBT. Sa mga tao, i-gather natin ang mga tao para sa ganun ay may magsasalita, i-explain ano nga ba ang LGBT. Ngayon po, ang gagawin natin during the event, ilalagay po natin doon yung pride talk. Meron pa tayong invite na resource speaker para magsalita, i-explain kung ano nga ba ang LGBT. Kasi po, sa event natin, magagather na natin all ages, all gender, na kung saan ma-explain nila na ganito ang LGBT, bakit dapat kailangan mo kaming mahalin, irespeto. Kaya sabi ko po sa mga candidate po natin, pag nasa stage na tayo, bawal ang below the belt, bawal ang magsasabi ng kung ano-anong bastos, kasi paano natin magigain yung respect mula sa tao kung ang platform na ibinigay sa atin, hindi natin ire-respeto. Kaya yun lang po ang hiling ko sa kanila, irespeto natin yung platform. Dahil pinaghandaan namin ito, lalong-lalo na at ngayon, suportado po ang buong barangay sa amin, lalong-lalo na po si Barangay Captain Nestor Cordova. Nabanggit niyo po yung mga LGBT, SK, ito po ba nagpapahiwatig po talaga na palalakasin po natin yung hanay na yan? Kasi po, yung iba pong mga kababayan although may batas na pong nagawa para po sa LGBT na sinaya ang pagtrato ay pantay-pantay. Dito po sa gagawin po na ba natin sa June 29, ipapakita po ba natin na masigit nating palalakasin yung kanilang estado?
Opo, yan po ang lagi po natin gustong yakapin na sana marespeto sila. Dahil ang kwento po niyan, noong ako po ay nasa high school, marami po tayong mga nakakasamang part ng LGBT na mahilig mag-volleyball. Ngayon, naranasan ko rin pong masabihan na bakla dahil nakikilaro ako sa kanila. Ibig sabihin, sa moment na yan, may discrimination. Hanggang ngayon, may catcalling pa rin. Oy, bakla, bakla. Kaya itong platform na to, magkaroon ng standard ang mga tao na dapat irespeto natin sila. Na hindi naman kasi malaking usapin ng simbahan about patungkol yan. And ako po, sa totoo lang, ako po ang president ng Isabela Southeast District ng mga kabataan sa Methodist po. Ako po ang president nila. And sabi ko po, there is a separation ng state and the religion. Pero ito naman po, not to promote the same-sex marriage, kundi para yakapin po. Yakapin na part sila ng community. Kasi hindi natin sila pwedeng isawalang bahala dahil bakla sila, tomboy sila. Kundi at the end of the day, part sila ng society na dapat yakapin natin. Kasi walang platform para maihayag ang kung sino sila. Kaya dapat palakasin natin na magkaroon tayo ng gender equality. Kahit na may batas tayo, hindi pa rin naman makuha ang respeto na gusto ng mga part ng LGBT. Alam mo, SK, saludo ako sa iyo sapagkat yung pagkakasabi mo kanina na naranasan mo rin na tawaging bakla ka dahil nakisama ka sa mga LGBT. Ako, mismo mga opisyal ng bayan nagsabi sa akin, si Vice Mayor Andibon Velasco ng Alicia, sinabihan niya ako ng bakla-bakla. Porque mahabang buko, kumisa siguro yung kilos ko, parang feminine yung nature ko. Kaya nga, sinabi ko nga sa kanya, assuming natutungan ang bakla ko, bakit kailangan i-broadcast niya na tawagin ako na insultuin ako sa maraming tao na bakla. Kaya napakaganda po nitong programa na ito, SK, kasi dito nakikita ko na talagang palalakasin ninyo yung samahan, hindi lamang para maibigay talaga yung respeto sa mga katulad nila. Kasi sa totoo lang naman hindi naman natin na pinopromote yung sinasabi mo kanina na sex marriage, pero ang pinopromote natin dito para tanggapin sila yung pagmamahal, di ba? SK. At saka naniniwala ako na sa advocacy mo na yan ay lalong titibay at magiging maayos ang ating kabataan, partikular na dito sa bayan ng San Isidro, sa barangay mo. At umaasa rin ako pag naumpisahan mo ito, SK, at marami nakaalam nito, maraming gagaya, maraming gagaya ng mga SK na katulad mo upang yakapin at mahalin ito mga grupo na ito ng LGBT. SK, iba pong mga programa pa po maliban po dito sa sinasabi natin dito na napag-uusapan natin. Ano naman po yung mga programa na may bibigay natin, halimbawa katulad po sa pagtulong po sa paghahanap buhay o livelihood naman po, ano po yung mga plano at programa naman po na tanggapan ng SK na nakatap naman po kayo sa punong barangay o sa ating mga local government unit? Ngayon po, sa Annual Barangay Investment Program po namin, isa po sa nakalagay po yan, dahil isa po sa pinangako po natin sa taong bayan nung tayo po ay naupo, mag-i-scholar po tayo ng mga kababayan natin na mag-aaral sa TESDA. Ngayon, mapapalakas po natin ang skill ng mga kababayan natin na gustong makapag-abroad sa tulong po ng Sangguniang Kabataan. By next month po, dadalaw po ako sa pampunuan po ng TESDA upang makapag-usap po kami, mapagplanuhan po namin ang amin pong mga programa para po sa mga kababayan natin. Dahil isa po sa kinakaharap po talaga ng mga out of school youth, mahirap pong maghanap ng trabaho. Kung makatulong po tayo sa pamamagitan po ng Sangguniang Kabataan, mailapit natin sila sa TESDA, makapag-aral. Madali na lamang po sa kanila kung gusto po nilang mag-abroad, kung gusto nilang mag-apply sa mga construction company, kung sila ay skilled. Mas madali na lamang po pag meron po silang NC2 na makukuha po nila sa TESDA. Kaya ilalapit po natin ito sa pamunuan upang sa gayon, matulungan po natin ang mga kababayan natin. And para pa po sa ibang programa, yun nga po sa agriculture, pagdating po ng araw, ma-develop po natin sila. Yung organic fertilizer po na maproproduce po natin, pwede pong makatulong sa economic empowerment. And mag-extend po tayo sa agriculture, pwede pong mag-alaga ang mga kabataan ng mga animals na kung saan pwede pong pagkakitaan. Kailangan lang po ng
paumpisa para magpatuloy. Hindi po tayo pwedeng mag-step sa pinakamataas kung hindi po natin uumpisahan sa pinakamababang step. Kaya ngayon po, step by step, hanggang sa lahat po ng goal natin, ma-meet po natin. Lalong-lalo na po at 2 taon lang po kaming mauupo. Kaya minamaximize po namin bawat oras na meron po kami para sa ganun makatulong kami sa mga kababayan po natin. Alam niyo po, kaibigan matalik ko po si Vice Mayor Tumamaw at nabanggit po niyo sa akin na isa kayo sa pinaka-aktibong SK po ng bayan ng San Isidro. Kaya naman po kami nagkaka-interest din na kausapin kayo. Kaya nga lang wala naman kasi ako masyadong panahon. Pero kung ina po, galing po ako ng Santiago, dumaan ako dito para makausap na rin kayo. Naniniwala rin kami SK na yung pagiging aktibo mo na yan ay makakapagbigay po talaga ng engganyo sa ating mga kabataan para alam nyo kasi ang mga kabataan natin ngayon ako may mga anak din ako pero pagka hawak na yung cellphone parang nakakalimutan na nila yung trabaho, nakakalimutan na nila yung mga dapat nilang gawin. Kaya napakaganda po na advocacy nyo na yan at talaga pagka itong sinasabi po niyo tungkol sa agriculture, ito po organic fertilizer na ito ay na-produce po natin, ito po yung pag-uumpisa. Magti-trigger po ito magiging president po ito. At marami po mga kabataan ang gagawa nito kasi kesa wala naman silang ginagawa. Aside sa sport nga, dapat ito yung alternative nila. Di po ba? SK, ito naman pong sport na natin ngayon, meron po ba tayong paghahanda rin ng mga ginagawa sa larangan ng sport? Inahanda rin po ba natin sila? Maliban po sa basketball, volleyball. Ano po ito maaari natin mayambag sa ating mga out of school youth? Iba po kasi rito para kung sakali po dumating yung panahon at magkaroon po ng mga laro sa mga barangay ay makasali po tayo. Ito po, sa sports naman po, noong pong December, nagkaroon po kami ng sports festival. Ngayon, sa sports festival na to, para siyang pilot testing noong December, bago mag-resume ang 2024. Na kung saan sa sports festival po na yan, marami po kaming sports na nilaro. Volleyball, basketball sa lalaki, basketball sa babae, volleyball sa lalaki, volleyball sa babae, badminton, chess, billiards, at iba pa pong mga sports activities na kung saan po makita po ang kwan po ng mga kabataan and patuloy din po ang suporta po natin lalo po sa high school, the Manuel L. Quezon National High School and the Quezon Elementary School. Nung sila po ay nakipag-compete sa atin pong sa district level ng San Isidro po ay noon pong November, meron pong district meet ang mga elementary at high school. Ngayon, dahil naranasan ko rin pong maging atleta nung ako po ay high school, isa sa struggle, yung mga damit na isusuot namin. Kaya noong November, noong naupo po ako, nagbigay po tayo ng mga masusuot po ng mga atleta po natin sa elementarya at sa high school na makikipag-compete po sa district meet sa San Isidro. Kaya tinulungan po natin sila, sabi ko, naranasan ko na walang magamit noon. Kaya yung meron po akong kaunting pera, itinulong ko po para mabigyan po sila lahat ng damit na maisusuot. Almost 240 plus na mga atleta na mga damit ang binigay po natin para po sa mga atleta po na makikipaglaro. Na pinapakita po natin na sa pamamagitan po nito, makakuha sila ng suporta. Na makita nila na gagalingan nila kasi mayroong suporta na nanggagaling sa pamunuan. And pagdating po sa larangan naman po ng basketball, ongoing po ang Mayor's Cup po natin. Kahapon lamang po, binigyan po natin ang mga player po natin ng buong set po ng jersey mula sa up and down na jersey nila at warmer po na magagamit nila sa semifinals. Dahil ang Barangay Quezon po ay lagi pong lumalaro sa finals po. Na sa pagkakataong to, makamit namin ang kampyonato po na inaantay namin. And for the other activities, dahil kung makikita nyo po, under renovation po ang amin pong barangay hall, natamaan po yung court po namin na kailangan naming mag-plan after the interbarangay. Sabi ko sa mga player namin, pag mag-champion tayo, dahil merong ibibigay si Mayor na trip sa Aurora, libreng bus, na kung saan, sabi ko,
on the day na matuloy tayo at magkampiyon tayo, magkakaroon tayo ng strategic planning sa resort para doon natin mapagplanuhan, dahil gusto ko kasama sila sa plano namin pagdating sa sports, dahil hindi pwedeng si SK chairman lang ang nagdedesisyon, dahil gusto ko natin kasama sila. And tinakol ko po kahapon sa meeting po namin sa sports na hindi natin alam kung saan po ba tayo dapat na magpalaro dito, dahil big adjustment, dahil ang computation po ng engineer po na natap namin is almost 400,000 para sa full renovation ng basketball court. Kung titingnan natin, kakayanin kaya ng pondo. Kaya dito po tayo Saka wala namang pondo talaga. Opo, wala talagang pondo para sa mga ganyan. Kaya ang nakikita po namin, top, the private sector, mga pribadong tao na pwedeng makatulong. Kaya kung gusto mo ng programa talaga, proyekto, ilapit mo, kapalan mo mukha mo lumapit sa mga tao para mapondohan yung mga programs po natin. At saka SK political mo yun. Political. Kasi kung mag-stick lang tayo sa pondo, walang mangyayari sa atin. Tatawagin pa rin tayo. Kaya yan po ang branding na ginagawa natin. Kung papansinin po ninyo, simula January hanggang ngayon, hindi po tayo nagpaliga. Ang iba pong barangay, nagkakaroon po sila ng palaro. Tayo po dito, wala. Pero alam ng mga kabataan, dahil marami po tayong programa, na mabigyan ng bagong muka, bagong bihis ang sangguniang kabataan, na pag sinabing SK, hindi na lang basta liga, kundi inclusive. Lahat na po kasama natin. Kasi dati pag SK, sabi po ang usapin ay puro liga lang. Ngayon, pag sinabing SK, magkaroon ng branding, magkaroon ng bagong bihis. Pag sinabing SK, yan yung may malaking ambag sa ating lipunan. SK, napakaganda po ng mga pinahayag ninyo at ako'y talagang sumasaludo sa 36 na taon ko po sa larangan ko ng pamamahayag sa ganitong adhikain din. Ay bihira po kasi ako makakita ng mga SK na katulad din na pursigido po para sa kapakanan ng ating mga kabataan. Naniniwala po ako na itong advokasya niyo, adhikain nyo na ito, ay magiging matagumpay po ito. At nasabi ko nga doon sa mga ibang SB ng San Isidro, kung may mga aktibong SK na ganyan, dapat hindi lang talaga sa SK sila mapunta. Dapat kung maaari sana, maging boses din sana sila sa konseho kung mayroong mga ganyan mga kasi bihira ang mga aktibong SK na ganyan, at kailangan nila talaga naman merong boses sa konseho. SK, bilang pagtatapos po natin, nasa inyo po yung pagkakataon na pasalamatan na rin po ninyo, bagamat nakaraan na po itong halalan, kahit matagal na, magpasalamat po kayo dun sa mga kaibigan natin, mga kakilala, kamag-anak na sumuporta po sa inyo. Pasalamatan din po natin yung suporta ni Kapitan, ng ating mayor, ng ating sangguniang bayan, ng ating vice mayor, na alam naman po natin malaki po ang may tutulong sa mga ganitong SK na federation o SK na ganitong grupo sa pamumuno po ng bawat SK president. Sir, nasa inyo po ang buong panahon para masabi po ninyo ang inyong pasasalamat, masabi po ninyo ang magagandang bagay na naibigay at nagawa po ng mga taong nasa likod po ng programa ito. Unang pa sa lahat, gusto kong pasalamatan ang Diyos dahil siya po ang sa kanya galing itong talento po natin, dahil sabi ko nga po, leader po ng simbahan. Kaya bit ko yung mga skills na natutunan ko po pagdating sa pag-trade ng mga programs. And gusto ko rin pong pasalamatan ang aking pamilya, ang aking papa at mama, and higit sa lahat ang aking kapatid, si Sir Zeus Gonzales, na laging nakasuporta sa bawat programa ko. Dahil kung ako po, kulang ang pagtulong natin sa tao, kaya lagi kong inilalapit sa aking mga kapatid. And sa pamunuan po natin, mula sa kay Governor Rodito Albano, kay Vice Governor Boji D, na alam pong nakasuporta po sila, kay Congressman Ino D, kay Mayor Wilmer Bravo, at kay Vice Mayor Tumamaw, at sa mga kaibigan po natin na nasa konseho, at sa ating pong federation, Miss Krisha Bravo, at sa lahat po ng mga SK chairman dito po sa bayan ng San Isidro. Nagpapasalamat po ako dahil buo po ang suporta po nila,
dahil hanggang ngayon patuloy po silang sumusuporta sa mga programa po namin. And sa mga businessman po na nandito po sa Barangay Quezon at sa buong bayan ng San Isidro na patuloy po nag-i-sponsor sa mga pangangailangan po natin tulad po dito po sa celebration natin this June. Marami pong mga businessman, mga establishment na gusto pong tumulong dito po sa ating programa. Pinapasalamatan po natin sila. And to our barangay captain, Kapitan Nestor Cordoba, na lagi po kaming nag-uusap, nagplaplano, ano ba ang may tutulong ko. Ganun po si Kapitan, lagi akong susuporta sa iyo. And to the barangay official, mga barangay kagawad na patuloy po na sumusuporta po sa amin. And sa SK Council ko po, na kasama sa pagpupuyat, kasama sa pagplaplano, na makamit natin yung matagal na nating pangarap na magkaroon ng magandang bayan. Kaya dito po ako ngayon, papanindigan po natin yun pong pinangako natin sa taong bayan, na sa tulong po ng iba't ibang tao sa likod ko po ay patuloy po tayo sa pagprograma, pagproyekto para po sa ikakaganda po ng ating pong Barangay Quezon. Okay, maraming salamat po, SK. May first name mo, sir? Excelsis Landwin. Masyado po kasi mahaba yung pangalan niyo, kaya mas madaling tandaan kasi yung SK Gonzales. Anyway, sir, nagpapasalamat po kami sa pagbibigay niyo po sa amin ng pagkakataon na makapanayam namin kayo. At masa po kayo na susuporta kami sa inyo. At magbibigay po ako mamaya ng calling card po. Anytime na may gusto po kayo sabihin niyo na sa akin. Kahit di ako magpunta rito, mag-usap na lang tayo ng parang live streaming. At importante naman po, pwede rin po kami mag-cover sa inyo. Free of charge po yun, wala po kayong intindihan. Ganun na lang po at maraming salamat po, SK. Thank you po. Thank you po sa pagbisita.